Yo, what's up sa inyo mga kabuslo? Kamusta kayo dyan? Sana ay nasa mabuti kayong mga kalagayan. So ayun guys, na matagal na naman tayong nawala. So na-busy na naman tayo sa mga gawain natin sa araw-araw. So ngayon guys, medyo magbabalik na naman tayo ng kondisyon natin. So samahan nyo kami guys tayo ulit. Magbabalik tayo kasi medyo matagal tayo ng tenga. So ayun na rin yung ibabahagi ko sa inyo guys kung paano tayo magkakaroon ng consistency na shooting sa paglalaro natin. Marami kasi guys na kabataan ngayon na nakakalimutan na itong simpleng drills nito, especially yung shooting drills, yung form, kung paano tayo magkakaroon ng magandang release at consistent. Maraming vlogger naman nagsasabi na okay lang naman hindi naman ganong importante yung form, yung shooting form. Ang importante ay pumasok. Yes guys, totoo yun. Ang importante naman talaga sa paglalaro ay yung hindi naman ayos yung ma-score natin yung importante pumasok ng bola. Pero mas advantage yung meron tayong shooting form at alam natin yung kung paano tayo mag-release at yung consistency doon natin makukuha. So ayun guys, tara, samahan nyo kami. Umpisa natin. Guys, bago natin umpisahan yung so ang importante para magkaroon tayo ng consistent na shooting form. So yung importante guys, yung tinatawag din na beep. So yung beep guys, yun ang pinaka main ingredients para magkaroon tayo ng magandang shooting form at magkaroon tayo ng consistent na tira. So yung beep guys, ang ibig sabihin nun, yung balance, elbow, yung eye, saka yung follow through. So yun ang kailangan natin guys, kasi yung balance napaka-importante nun. So yung balance guys, kailangan yung paa natin naka-athletic stance tayo, and then naka-slightly bend natin, kasi dito tayo kukuha ng pwersa, ng lakas para matulungan ng ating arm sa pag-release natin. So yan, napaka-importante ng balance guys pag-tira tayo. Yan yung number 1. So yung number 2 is yung elbow. So yung elbow guys, kailangan yung elbow natin naka-line siya dito sa dito sa knee. So kailangan nasa inside siya, hindi siya nasa outside. So dapat hindi siya nakalabas. So hindi dapat siya nakalabas dito. So kailangan pasok siya dito. Yan, tapos ay magkano. So pangatlo guys, yung eye natin. So kailangan yung eye natin, dito tayo yung contact natin, yung target natin. So kunyari yung ring, so yung target natin to, kung tayo So kapag mag-release tayo guys, hindi natin siya tatakpan. Hindi natin pag tayo, so mamimili tayo kung either dito o dito. So hindi natin itatapat, hindi natin naharangan yung mata natin. So yung last guys, yung follow through. So yung follow through guys ay yung pinaka-importante, kasi nandoon yung sabay ng target mo sa eye. So yung follow through mo naman. So kailangan pag-release mo. So kailangan hindi mo muna siya yung bababa. So kailangan yung pag-release mo, naka-follow through pa rin yung kamay mo. Tag ko na rin guys para mas makakuha nyo yung follow through. Tsaka yung itong moving na to guys, ito nasa free throw. So itong gamitin yung guide. So para maalaman nyo yung linya nyo, so kailangan pag-release nyo, dito babagsak sa buwi bola. So ayan,
naka-line din sa ano. Hindi yung elbow mo nasa loob. Kailangan hindi siya nasa labas. Pag-ikot mo guys, kailangan babagsak yung bola. So para makukuha mo yung consistent na release mo. So kailangan ulit-ulitin mo lang siya. Ikaw bahala. Kayo bahala kung ilang set ang gagawin mo. Pwedeng 10 reps, 3 sets. So kailangan paulit-ulit nyo lang siyang gagawin. So doon muna kayo mag-focus kung paano nyo re-release, yung makukuha nyo yung So next guys, yung kanto ng board. So para makuha nyo yung follow through, tsaka yung line ng release nyo. So para mas maging consistent yung pag-release natin. So hindi siya liliko sa kaliwat kanan, diretso pa rin yung release natin. So magandang workout din to guys sa kanto ng board. So gawin nyo, pwede siyang 10 reps o bahala yung ilang sets. So ganito lang guys, pakita ko. So pumunta lang kayo dito. Siyempre yung sinabi natin kanina, yung beat, yung balance, elbow, ay saka follow through. So kailangan kasama nyo rin yun sa workout. So dito natin tayo sa board. So ulit-ulitin nyo lang hanggang sa makuha nyo yung consistent na release. Guys, so yun nakita nyo guys, pinapatakan ako lang doon sa kanto ng board. So kailangan consistent yung release nyo. Hindi siya liliko, hindi siya ano. At doon yung malalaman kapag maganda na yung magiging maganda na yung release nyo. So kailangan win-workout nyo rin yun. Hindi lang palagi nasa ring tayo na patak sa shooting. So mahalaga din yung guys para makuha natin yung tamang release natin. Warm up Yan. So ituturo ko na rin guys kung paano nyo makukuha yung kasi minsan sa mga bata nahihirapan sila minsan na yung siko talaga nila nailalabas talaga nila. So hindi nila makuha yung siko na talagang nasa loob ng frame. So kasi malaking factor kasi guys na kapag nasa labas ng siko mo yung release mo ganito, so hindi magiging maganda yung release mo. So kailangan diretso yung siko mo. So mayroon akong drills pa na pwede nyo gawin. So ito guys yung pwede nyo gawin. So lang kayo guys, pwesto, proper balance. So yung sinasabi ko kanina yung balance, pinaka-importante. So hawakan nyo yung bola, ganito. So kailangan open to yung palm, hindi siya kailangan. Your tip tayo na mahawak sa bola. So open, kailangan yung palm. Open to palat nyo, open. So ganito guys, hawakan yung bola ganito. Then, iikot nyo. So nakita nyo guys, diba? Pantay na sa leg. So wala na outside ng frame. So nasa loob na siya ng frame. So tingnan nyo guys ha. Hawakan yung bola, proper balance. And then, so tingnan nyo guys.
So kahit nasa bahay lang kami mag-practice ito guys, workout nito. At wala kayo sa loob ng court. So may wala kayo sa bahay nyo, mag-practice yung shooting form nyo. So ayan. Ayan. Then pag nasa ano naman kayo guys, nasa court kayo, so ganito naman ang gagawin nyo. Yeah. So kung nakikita nyo ito guys sa board, yung backboard natin. So ayan. So ganun pa rin sa same scenario. So proper balance. So then last. Paulit-ulit lang ang gagawin. Basta ma-memorize ang muscles nyo yung drills. Ayan. So yun guys. So yun guys yung mga pwede nyong gawing na pwede nyong idagdag na workout para magkaroon kayo ng consistent na shooting form. So importante din kasi guys yung meron kayong shooting form para doon makakuha na talaga yung consistent na tira. So okay naman yung sinasabi ng mga ibang vlogger na hindi na importante yung shooting form. Importante po. So yung guys, importante naman talaga sa game yung pumasok yung bola. So kasi yun, doon tayo makakakuha ng para manalo. So siyempre mas malaking bagay sa meron tayo shooting form guys kasi yun nga mas mataas yung percentage na makakuha tayo ng efficient na na field goals na shooting kapag meron tayong shooting form. So ayun na nga guys, sana may napulot kayong na aral ngayon sa araw to. So ayun, minsan lang tayo mag-upload dahil nabibisi tayo sa mga hanap buhay natin. So maraming salamat guys sa panonood nyo at salamat sa palaging pagsubaybay sa amin kahit medyo natatagal lang kami ng pag-upload. So thank you guys sa mga solid namin supporters dyan. Salamat. So guys, abangan nyo yung mga 1v1 and 3x3 namin. So kapag di na kami na-busy, so i-ano namin yan. So i-announce namin yan dito sa YouTube channel at saka sa aming Facebook page na Chemistry Basketball. So abangan nyo yung mga announcement namin dyan guys. So salamat guys sa palagi yung pagsuporta at sa panonood nyo. At para naman sa mga hindi pa naka-subscribe sa aming channel, so click the subscribe button at click nyo yung notification bell para ma-update kayo kapag may mga bago kaming upload na video, especially sa mga tutorial. So ayun, salamat guys. Sana nasa mabuti kayo mga kalagayan dyan. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. So ingat kayo dyan palagi. God bless guys.